it, be brave. You should know your right. Hello everyone! Welcome back to Tina Talks, where we talk about the rights of every human being. Nandito ako ngayon sa isang hotel kasama na aking buong pamilya. Kami ay nagbabakasyon or yung mas common na tinatawag ngayon na staycation. Alam ba ninyo na una kong trabaho ay sa hotel at nasa hospitality and tourism industry ako for almost 15 years at isa sa pinaka-importante na dapat naming ginagawa sa aming trabaho ay ang pangalagaan ang privacy ng aming mga hotel guests. Privacy pagdating sa kanilang mga details. Alam naman natin na kapag merong mga transactions and reservations na ginagawa sa isang hotel, kinukuha namin yung kanilang mga details. So we need to make sure na dapat yung mga details na ibinigay sa amin ng mga guest ay gagamitin lamang for that specific transaction at wala ng iba. Ganon din ang privacy pagdating sa pagsistay nila sa aming hotel. Meron kaming tinatawag na non-registered guest or NRG. Kapag ang guest ay nag-declare ng NRG, kahit sino pa ang maghanap sa kanila sa hotel, kahit kapamilya pa nila, ay pinapangalagaan namin ang privacy nila. It's because they are our guests. Bakit nga ba mahalaga ang privacy? Ito ang ilan sa mga dahilan kung bakit mahalaga ang privacy. Una, pagpapahalaga ng dignidad ng isang tao. Ang privacy ay nagbibigay ng karangalan sa bawat isa. At nasa bawat tao lang kung ano ang gusto nilang malaman publiko at ano ang mga bagay na gusto nilang itago at make it private. Pangalawa, kalayaan at karapatan. Ang isang tao ay merong privacy at merong kalayaan na kanilang itago ang mga bagay na ayaw nilang ihayag publiko, sila ay namumuhay ng malaya. Pangatlo, seguridad. Napakahalaga sa bawat isa sa atin ang pagkaroon ng security sa pamamagitan ng hindi pagkalat ng iyong mga impormasyon sa ibang tao. Kapag meron kang seguridad, makakaiwas ka sa mga pagnanakaw, pagsasamantala, pag-aabuso at ang pinaka-importante ay ang makuha ang sarili mong identity. At alam naman natin na sa panahon ngayon, napakarami ng mga bagay at paraan upang makuha ang iyong mga impormasyon at magamit ito sa ibang bagay na hindi maganda. Pang-apat, ito naman ay para sa mga may karelasyon, ang pagkakaroon ng intimacy. Ang mga bagay na ating ginagawa lalo pat sa ating mga minamahal ay hindi naman kailangan ihayag lahat o ilantad. Kaya naman kung meron tayong privacy ay meron tayong kalayaan na gawin ang mga bagay na intimate with our loved ones. At panglima ay ang pag-unlad ng bawat isa sa atin. Kung ang bawat isa ay may privacy, ay madali tayong aahon at uunlad sa buhay. Dahil walang sino mang tao ang pwedeng gumamit ng ating mga personal na information upang maging hadlang para sa ating pag-asenso. Ilan lamang yan sa mga mahahalagang rason kung bakit importante ang pagkakaroon ng privacy sa bawat isa. At alam ba ninyo na isa ito sa mga human rights under Universal Declaration of Human Rights Article 12, which is right to privacy. Alam ko isa ito sa mga dilemmas ng mga taong public figure kagaya ng mga artista, ng mga nasa politiko, ng nasa social media, pero naniniwala pa rin ako na nasa sa atin yon. Kung hanggang saan yung ating isi-share sa publiko, kung hanggang saang detalye ang ating ibibigay sa publiko. And of course, it's very important na alam mo kung ano yung iyong mga discipline and kung ano yung iyong mga limitations pagdating sa mga information that you want to share in public. Lalong-lalo na ngayon sa social media, napakaraming tao na gumagawa sila ng personal vlog, a day in a life. Lahat ng kanilang mga personal na buhay ay kanilang sinishare sa public at in return, ito naman ay kanilang pinagkakakitaan through views, through subscribers, and some of them, marami silang mga reasons bakit sila nag-share ng kanilang mga personal life sa ibang tao. Naniniwala ako na ang bawat isa ay may control pa din kung hanggang saan lang yung gusto nating i-share sa public. Because sometimes other people
wants to share their personal life to inspire, to encourage, to enlighten other people na baka yung kanilang pinagdadaanan ay pinagdadaanan din ng iba, na kung saan sila ay napagtagumpayan na nila yung area ng buhay na yon at gusto nilang maka-inspire sa ibang tao. But always remember, lagi yan may consequences. Lahat ng ating ginagawang actions ay meron yan kapalit. So we need to be careful and we need to be ready sa mga pwedeng mangyari, lalo pat when you plan to share your life, to share your information to everybody. At ngayong digital era, napakarami ng mga ways para makuha yung ating mga personal identity, para tayo ay magaya, makuha yung ating mga information para gamitin nila for their personal use. Kaya naman napaka-importante na ang bawat isa ay maging maalam sa mga ganitong bagay. At ito nga ang mga ilan sa mga problema at issue kaugnay sa karapatan sa privacy. Paglabag sa data privacy. Pang-aabuso sa surveillance. Social media at online privacy. Paglabag sa intimate privacy. At pang-aabuso sa workplace privacy. Ilan lamang yan sa mga problema na ating kinakaharap or maaaring harapin pagdating sa ating karapatan sa privacy. Kaya namang mahalaga na malaman mo kung paano mo mapoproteksyonan ang iyong privacy. Isa lamang yan sa 30 karapatan ng bawat tao. Kaya naman, don't forget to like and subscribe my channel, Tina Talks, where we talk about the rights of every human being. At gaya ng aking laging paalala, alamin mo ang iyong karapatan at maging mabuti sa iyong kapwa.